inihahanda ka sa isang gampanin. Inihahanda ka sa isang gampanin. Amen. Yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta po ang inyong buhay? Kumusta po kayo sa panahon na kayo ay nasusubok? Kumusta po kayo sa panahon na para bang hindi ninyo maintindihan ang mga nangyayari sa inyong buhay? Tayo po ba ngayon ay meron pang kalakasan? O tayo ay nanghihina na? Kaya pa bang magpatuloy? O titigil na? Sa umagang ito ay muli tayong papalalahanan ng Panginoon kung ano ba yung dapat nating gawin sa panahon na hindi natin maintindihan yung sitwasyon. Sa panahon na tayo ay pinanghihinaan, ano ba yung dapat nating ginagawa at ano bang kayang gawin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Tayo po ay mag-pray muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po yung Diyos na umibig sa amin, kayo ang Diyos na tumawag sa amin sa paglilingkod, kayo rin yung Diyos na gumagabay at naglilid sa amin sa dapat naming tunguhan, Panginoon. Patawarin niyo kami, O Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa panahon na nagdududa kami sa inyong kayang gawin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at turuan niyo po kami na sumunod sa inyo at makilala pa namin kayo ng higit pa, Panginoon. That you are bigger than our problems, that you are bigger than any trials we have. Thank you so much for your love, for your guidance, and for the opportunity, O God, to worship you today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Awit muna tayo sa Panginoon po. Anumang panahon, ako'y magpupuri sa lahat ng sitwasyon. Ako'y sasamba pagkat ang Diyos ang kapayapaan sa buhay kong ito. Sa lahat ng sitwasyon, magpupuri ako. Ang Diyos ang kalakasan ko, dahil sa Kanya ako'y nakapagpapatuloy, binibigyan pagkanasa, masunod ang Kanyang kalooban. Sa mga panahong hindi maintindihan, ang Diyos lang ang siyang nalalapitan. Sa Kanyang salita ako'y lumalakas, laging kasama at yumayakan. Anumang panahon, ako'y magpupuri sa lahat ng sitwasyon. Ako'y sasamba pagkat ang Diyos ang kapayapaan sa buhay kong ito. Sa lahat ng sitwasyon, magpupuri ako. Ang Diyos ang kalakasan ko, dahil sa Kanya ako'y nakapagpapatuloy, binibigyan pagkanasa, masunod ang Kanyang kalooban. Sa mga panahon hindi maintindihan, ang Diyos lang ang
siyang nalalapitan sa kanyang salita. Ako'y lumalakas, laging kasama. Yumaya ka, laging kasama. Yumaya ka. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa mga panahon na hindi maintindihan, ang Diyos lang ang siyang nalalapitan sa kanyang salita. Ako'y lumalakas, laging kasama at yumaya ka. Purihin po ang Panginoon. At tunay nga po na yung kanyang mga salita ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Meron naman po talagang ganon na panahon na hindi natin naiintindihan bakit nangyayari ito. Maaaring may mga tanong din tayo sa Panginoon. Lord, naglilingkod naman po ako sa inyo. Nagsisikap naman po ako, Panginoon, na magampanan yung aking tungkulin na iniatang nyo sa aking balikat, pero meron pa rin akong mga pagkukulang. Ano po ba yung dapat kong gawin? Madalas ay tanong din ito ng mga pastor na kagaya ko po, lalo na sa mga batang pastor na katulad ko. May mga panahon din ho na hindi namin maintindihan yung mga nangyayari sapagkat iniisip ko minsan na bilang isang pastor ay nagsisikap naman ako na makasunod sa ating Panginoon. Nagsisikap ako na maabot yung mga kapatiran, ma-remind sila lagi na manalangin, mag-aral ng salita ng Panginoon, dumalo sa gawain. Pero may mga time din talaga na ako ba ay effective na pastor? Ako ba ay karapat-dapat na maging pastor? Ako ba talaga ay gagamitin ng Panginoon? Bagaman kami po ay ako po ay isang pastor, ay dumadating din talaga sa time na makakaramdam din ng kahinaan, makakaramdam din ng kalungkutan. Sa panahon na yan, hindi ko maintindihan yung sitwasyon. Nahihirapan din ako at gusto ko rin sumuko at tumigil. Ngunit ang Panginoon ang nagpapalakas sa atin, ang nagtuturo sa atin na, anak, tuloy lang. No? Laban lang. At sa amin naman, sa akin naman na bilang pastor, hanggat may nakikinig naman, edi mag-share ako po ng salita ng ating Panginoon. At ang katotohanan niyan, kung bakit tayo naka-live ngayon, ay marahil na para sa atin din yung mga salita ng Panginoon, para mapakinggan natin ito. Pero nakakalamang yung panahon na kapag wala na tayo sa mundong ito at yung mga next generations naman ay kailangan nila ng gabay ng salita ng Panginoon, ay pwede nilang balikan po itong mga ginagawa natin ngayon, yung mga devotional message natin ngayon, no? Mga pag-aaral natin ng salita ng Panginoon upang maging gabay din nila na sa panahon na hindi rin nila maintindihan yung kanilang mga pinagdadaanan ay dahil sa Panginoon sila ay lalakas. Sabi ng awit nga natin na binibigyan ng pagnanasang masunod ang kanyang kalooban sa mga panahong hindi maintindihan. Ang Diyos lang ang siyang nalalapitan sa kanyang salita. Ako'y lumalakas, laging kasama at yumayakap. Amen po. Oo nga, first day of the month pala ngayon, Ate Sharon. Blessed morning din kay Ate Shelo, kay Ate Aileen, at yung iba pang mga andito, ang aking misis. Panalangin nyo rin po kami na mga tagapangunan ninyo, mga pastor, at may panahon din na kailangan namin ng inyong mga prayers. At huwag din kayong mahihiya na kumustahin kami sa panahon na hindi kami nagpaparamdam. Hindi kami multo, pero may panahon na kailangan naming magnilay ng salita ng Panginoon. At minsan sa part ko, may time na tahimik din ako. Last week ay
naging tahimik ako at sabi hindi muna ako nag-chat sa inyo at nagninilay ako sa ano ba yung nais na ipagawa ng Panginoon sa atin at paano niya ba tayo bibigyan ng kalakasan o leading sa ating mga gawain. Papasalamat na lang ako sa Panginoon dahil kahit papaano ay sa tulong at gabay ng Panginoon po ay nakakapagpatuloy tayo. Inihahanda ka sa isang gampanin. May panahon na merong ipapagawa sa atin ng Panginoon at sa pagsisimula ng ginagawa natin ay doon naman umaatake yung kaaway. Kaya minsan may mga nakakabanggit na Kristiyano na, Pastor, bakit po ganoon? Nung ako po ay nagpabautismo, mas lalo pong dumami yung pagsubok. Bakit po ganun, Pastor, na ngayong ako ay naglilingkod na sa Panginoon, ay dumami naman yung problema. Yung mga pinagdadaanan ko ngayon ay parang bumigat naman. No? Sapagkat meron kasing nais po na ipagawa ang Panginoon sa atin at meron siyang magandang plano. Ngayon, bago tayo makarating doon sa plano ng Panginoon na yon, bago natin simulan, nagampanan yon, inihahanda muna tayo ng Panginoon, mga kapatid. No? Ang isang sundalo, hindi naman po pwedeng isabak agad yan sa labanan na hindi siya marunong humawak ng baril. Hindi siya well-trained, wala siyang lakas. Alam ko po na ang sundalo bago isabak yan sa isang gampanin, no, sa isang mission po, ay well-trained po muna yung mga yan. Amen. Good morning din po, Ate Det. Good morning, Pas AJ. Sabi po niya, God bless you. Salamat. Pinakamasarap na naririnig ng isang pastor po. God bless you. Kahit yun lang po. Panalangin ng isang membro ay kalakasan ng isang pastor din. Sabi ni Ate Aileen, Pastor, kasama po kayo sa aking prayer list. Amen. Salamat sa Panginoon. Isa pang magandang illustration dyan ay sa buhay ng mag-asawa po. Kapag bago pumasok sa isang buhay, pag may asawa ang ang dalawang tao, no, na pagiging isahin ng Panginoon, bago sila ikasal, marami muna silang pagdadaan ng proseso before the wedding. No? Sa mga kinasal na po dyan, alam nyo yan na kailangan nyong magkaroon ng Senomar, no? Mag-apply ng license sa kasal, at meron pang tinatawag dyan na seminar sa family planning. Sa DSWD meron din silang pa-seminar dyan sa RHU, sa church meron din mga seminars dyan. Meron pang isang term dyan na ginagamit. Counseling. Yan, may mga counseling. Bakit po? Sapagkat bago pumasok yung dalawa, yung partner sa buhay, may asawa, ay kailangan silang ihanda at tanungin yung kanilang mga sarili kung handa na ba talaga nilang pasukin yung buhay may asawa. Kaya marami po ngayon na naghihiwalay na mag-asawa, no? Dahil sa una ay hindi sila masyadong prepared, hindi naunawaan, no? Siguro na-counsel naman sila pero hindi lubos na naunawaan na ang buhay may asawa ay, sabi nga, di ba, hindi siya parang kaning mainit na kapag kinain mo, napasok ka, ay yung iluluwa, hindi yon po. Ang buhay may asawa po ay commitment po yan, pangako sa isa't isa na till death do us part yan. No? Walang ibang makapaghihiwalay sa mag-asawa kundi kamatayan lamang. At kaya inihahanda sila. Bakit po? Kasi kapag sila ay ikinasal na, may gampanin na yan. Merong gagampanan yung tatay o yung asawang lalaki, mamahalin niya yung asawa niyang babae. No? At yung babae naman, ganun din. Igagalang niya yung kanyang asawang lalaki at mamahalin. Magmamahalan sila at magtutulungan. At mas matindi pa dyan, kapag nagkaroon na sila ng anak, kailangan nila na maging mabuting magulang, mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. So,
kapag maganda po yung pundasyon talaga, yung simula ng relationship bago sila ikasal, ay naunawaan nila na ito yung kanilang gagampanan sa buhay may asawa, ay maganda po yung pamilya, mga kapatid, no? Na maintindihan na oo, sa buhay mag-asawa hindi ganon ka, minsan may mga problema din, may mga pagsubok din, pero dahil handa na kayo na pinasok nyo na yung buhay mag-asawa na yan, magtutulungan kayo sa isa't isa, no? Amen po ba dyan, Sister Lovely, ng aking misis? Ako, marami akong pagkukulang sa kanya. Ako ay hindi perfect na asawa, pero sinisikap ko rin talaga na magampanan yung aking tungkulin, at nagtutulungan kami at nag-uunawaan din bilang mag-asawa. At alam ko ganun din po sa inyo, sa mga may asawa dyan, no? At inihahanda kasi tayo para sa isang gampanin. Bakit? Sa simula pa lang may mga counseling na dyan sa kasal. Sige po, sa mga hindi makarelate sa kasal, sa mga single pa dyan. Puntahan natin sa 2 Timothy naman, 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 4 to 7. 2 Timothy, ayan. 2 Timothy chapter 2 verse 4 to 7 po. May mga illustration dito tungkol sa paghahanda. Verse 2 Timothy chapter 2, simulan natin sa 4. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Sa English niyan ay, a soldier does not involve in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. He wants to please his commanding officer. Laging sinasalang-alang niya yung kagustuhan ng kanyang commander. Verse 5. Ganon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro, hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya susunod sa tuntunin ng laro. At sa verse 6, at dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Hindi ba't siya ang unang karapat dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo, ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. No? Ang binabanggit dyan ay bilang tayo po ay mga lingkod ng Panginoon, we are claiming that we are Christians. Tagasunod tayo ng Panginoong Jesucristo, at inaasahan ng Diyos yung personal na commitment natin sa ating Panginoon. No? Hindi na po uso ngayon yung Kristiyano na pabanji-banjing lang. No? Yung Kristiyano na hindi gumagampan sa kanyang tungkulin po. Yung Kristiyano lang sa salita. Mga kapatid, kailangan ng commitment ito sa ating Panginoon, na kapag sa mga gawain sa loob ng church po, no, sa anumang samahan na meron tayo na patungkol sa ating Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ang ating itinataas, ay meron na tayong commitment po. Nakaset na yan sa cellphone natin, nakaalarm na, itong oras na ito, devotion ito, itong oras na ito, Bible study ito, no, itong oras na ito ay pagbabasa ko ng salita ng Panginoon. No? Naka-schedule na yan yung mga ginagawa dapat ng isang Kristiyano po. Dapat tayo maging tulad ng isang sundalo. I know. Ang isang sundalo din po ay sa oras, ano ba yung term doon? Observant sila doon sa oras nila, no? Na kapag sinabing alas 8, okay, 500 hour in the morning, naka-form na kayo, no? Noong panahon din na nasa ROTC ako, Advanced ROTC Training, ay laging ganon. Alas 3 pa lang, ginigising na kami. Count of 10, nakaporma na kayo. Takbuhan niya, 10, 9. Nakaporma na agad. No? At on time yan. At i-check kami kung nakaayos ba okay ba yung pananamit, yung medyas, yung combat. No? Nakaporma na yan, nakaayos yan, nakahanda na yan. At ito yung binabanggit sa ating mga Kristiyano na maging katulad din tayo ng isang sundalo po na may disiplina sa sarili. At pangalawa dyan ay marunong rumespeto sa mga commander po nila. No, yung mga sundalo pa kasi may may mga rank, may mga nakatataas. Tayo namang mga Christian ay wala naman tayong mga ganon, mga ranggo-ranggo, na
mas mataas si pastor kasi pastor siya, mas mataas si sister kasi ano siya sa church, o mataas si elder kasi hindi naman siya ganon. Wala namang tayong rank dito sa church. Ang ginagawa lang po natin ay meron tayong kanya-kanyang gampanin, no? Dahil si Pastor AJ ginagampanan niya yung gampanin bilang isang pastor, ay irespeto natin siya bilang isang pastor, no? Dahil si sister ay ginagampanan niya yung tungkulin bilang isang treasurer sa church, secretary sa church. O dahil siya yung song leader sa church, irespeto natin si sister dahil siya yung kapag nag-set siya ng song, dahil siya nga yung song leader, ay kahit hindi natin alam yung kanta, irerespeto natin yun na, sige, yan na po yung song natin kasi yan yung sinet ng ating song leader. Kasi siya yung gumagampan dun sa tungkulin na yun. At hindi rin madali po na meron tayong gampanin na yung iba namang kapatiran ay hindi sumusunod o kaya laging kumokontra po. Yan yung sumisira sa isang samahan minsan na walang respeto sa bawat tungkulin ng bawat isa. Minsan ay gusto natin na tayo lagi yung nasusunod. It comes sa songs ay gusto natin na, Pastor, huwag na lang yan yung kanta, ito na lang yung kantahin natin. Pero hindi naman ikaw yung in charge doon sa pagsiset ng song, no? Ang in charge mo naman ay marahil ikaw yung sa tawag doon, yung pag-ooperate ng microphones, pag-ooperate ng sound system, o kaya andun ka sa yung sa computer, no? So kung saan kayo nilagay ng Panginoon, magandang bagay rin ho na doon mo gampanin, no? yung tungkulin. At meron tayong respeto sa bawat isa. At kung ano yung ginagampanan nila ay kailangan nating irespeto at kailangan nating makipagkaisa. A soldier does not involve in civilian affairs, no? Dapat talaga siyang naiiba na. Kaya nga sabi ng Biblia na, mag-iba na kayo ng landas. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Amen po ba mga kapatid? Maasahan po ba ng Diyos na makita rin sa atin na hindi lang po sa salita tayo ay Kristiyano, kundi sa gawa rin po. Sumusunod tayo sa Panginoon, sa Kanyang salita. Nire-respeto natin yung mga itinilaga ng Diyos na tagapanguna sa bawat churches na ating kinabibilangan. Sa mga may gampanin. Amen? Ano pa pong sabi niya dyan? Dapat katulad ka ng isang manlalaro din. Yung kalimitan dito yung mananakbo sa track and field, no? Anything, ano pong laro ninyo nung kayo po ay high school o kaya college po. Ako po ay sa track and field ako, miler. Tumatakbo kami ng mas malayo. Hindi ako mabilis tumakbo pero ma-endure. Yun yung laro ko nung high school. Ngayon, medyo alanganin na yung tuhod ngayon. Ang kaya na lang ng tuhod ko ngayon ay hagdan na lang. At noong high school ay yun yung isa kong laro. Naranasan ko na tumakbo at mapabilang doon sa laro na yon. At ang isa na nakita ko doon na lesson ay disiplina din sa sarili. Sa aming kinakain noon ay talagang proper diet. At yung kasuotan ay proper yung suot namin sa pagtakbo para magaan yung takbo, no? Hindi kami kumakain masyado ng marami noon bago tumakbo para magaan lang yung takbo namin. So proper attire din kami sa pagtakbo. Amen po ba? Kung kayo po ay swimmer, ay meron kang yung net dito sa ulo mo para sa ganun ay mas maganda yung iyong paglangoy. Naka-proper attire ka. Kaya sabi dito sa Biblia ay tulad ka rin ng manlalaro na, una, sa pag-attend sa simbahan yan, naka-proper, hindi naman kailangan na mamahalin yung damit mo. Hindi naman kailangan na sobrang gara yung damit mo, pero yung proper na suotin ng isang naglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen? So, at yung isa pa dyan ay yung namang nagtatanim, yung mga kapatira, yung mga nakaranas dyan na mag-farm, yan. Ang isang ugali nila ay magtiis At alagaan, marunong silang mag-alaga sa kanilang mga pananim at hindi sila nadi-discourage kung sila ay nalugi ngayong taon, next year yan ay naman sila, magtatanim na naman sila. Amen po ba? Hindi na natin napuntahan yung ating topic. Sa Matthew
Sige, basahin na lang natin tapos ituloy natin. Sa Matthew chapter 4, dito na tayo Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 11, basahin ko na lang po. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 days and 40 nights, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga butong ito. Pero sumagot si Jesus, sinabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Bukas ay pag-aralan natin, isa-isahin po natin yung mga bagay na yan. Ngunit ang ipinapakita ko po sa umagang ito ay, ang Panginoong Yesus kasi meron siyang gagampanan Dito, right after ng kanyang baptism, ay dinala siya ng Holy Spirit doon sa ilang. At doon ay nag-ayuno siya. 40 days and 40 nights, hindi siya kumain, tiniis niya yon. No? Unang naging temptation nga sa kanya ay yung pagtitiis niya sa kanyang sarili. Na dahil nasa physical na anyo siya, nagugutom rin siya, nauuhaw rin siya. Pero tiniis niya lahat yon para masunod yung kalooban ng Ama. Kaya dumating yung manunukso, dito na siya tutuksuhin. Nung nakita ng dyablo na mahina na yung katawan ng Panginoong Hesus kasi marahil ay hindi siya kumain at hindi siya uminom, no? Dumating naman yung panunukso at doon siya tutuksuhin. Kaya tayo po, yung panahon na tayo ay mahihina, doon dumadating yung kaaway para tuksuhin din tayo. Kaya sinisikap natin na magpanalanganan sa bawat isa, mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Itong panahon na ito ay ang gagampanan ng Panginoong Jesucristo po ay mamamatay siya doon sa krus. Titiisin niya lahat ng hirap para sa ganoon ay magkaroon tayo ng kaligtasan. No? Kasi kung hindi gagampanan ng Panginoon yon, wala tayong kaligtasan. Kasi for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Panginoon. Kaya, ang tanging solusyon lang dyan ay merong isang gaganap ng tungkulin na kung saan ay mamamatay doon sa krus, iaalay yung kanyang buhay para sa pagkakatubos ng ating mga kasalanan. Amen. At yun po ang gampanin ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung sa simula pa lang ay susuko ng Panginoong Jesucristo, ang hirap pa lang. No? Kapag umayaw na talaga ang Panginoong Jesucristo, meron akong karapatan na gawing tinapay ang mga batong ito, meron akong karapatan na tumawag ng himala mula sa langit. Pero hindi yun sa part na to hindi yun ginawa ng Panginoong Jesucristo kasi gusto ng Panginoon na gampanan talaga yung kanyang tungkulin, yung kanyang gagampanan na ayun, para maging savior natin siya. Kaya tayo naman, no, minsan mga pastor na nagsisimula ay ganun din, no, sa alam ng Panginoon na meron tayong gagampanan na tungkulin. Illustration na lang dito sa Church of Christ Taiwan. Alam ng Panginoon pinapagawa tayo ng Panginoon ng isang gawain dito sa Church of Christ Taiwan. At sa pagsisimula pa lang dyan, doon babakbakan ng kaaway na maraming temptation, maraming kahinaan na ibibigay sa atin, maraming mga test na ibibigay sa atin para sumuko ng bawat isa. Huwag na tayong magpatuloy. No? But we know na itong ginagawa natin, ito ay meron tayo, inihahanda tayo ng Panginoon para sa isang gampanin. Ngayon kung susuko na tayo at titigil na tayo sa simula pa lang, hindi tayo makakarating doon sa gagampanan talaga natin na tungkulin. At hindi rin natin makakamit yung tagumpay, because at the end of every mission, merong kalakip yan na gantimpala. Para yung mga nag-aaral po na nag-enroll kayo sa inyong mga school. At kapag nag-aaral na kayo, merong mga dyan, pagsubok dyan, may mga test na gagampanan dyan. May mga panahon na mahihirapan kayo kasi kulang yung allowance ninyo. No? Malayo kayo sa school. Wala kayong kaibigan doon sa school. Terror yung teacher. No? Maraming mga pagsubok na magpapahina sa inyo bilang mga estudyante at gusto nyo nang tumigil. Pero kapag kayo ay nagtutuloy-tuloy, darating yung panahon, yung araw ng graduation day. At kapag ikaw ay graduate, makakahanap ka ng maganda-gandang trabaho. No? Yun yung magiging price mo. At kapag may magandang trabaho ka, makakatulong ka sa iyong kapwa. Sabi ng iba, nabibili mo na ngayon yung sapatos na gusto mo. No? May mga gantimpala yan. Ganun din po tayo mga Kristiyano. Kaya nga sa Philippians chapter 3 verse 14, alam niyo ang sabi ng dyan, lagi kong nababanggit po ito Philippians chapter 3 verse 14 to
16. Sabi na Apostle Paul, tulad ng isang Philippians. Ayan. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako sa hangganan, makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago na sa pananampalataya ay magkakaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip ninyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Amen. Yung isipan sana ng isang Kristiyano ay hindi lang pangmundo, kundi ahead pa. Yung focus natin ay doon sa langit, makapamuhay tayo doon sa langit na bayan. No? Nang ginagawa natin ngayon, kahit na tayo ay dumaraan sa matinding pagsubok, nahihirapan din naman tayo, nabibigatan rin naman tayo, nalulungkot rin naman tayo. Pero tayo ay nagpapatuloy kasi alam natin at the end of this story, darating yung panahon na tatanggapin natin yung gantimpala, yung nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo at makakapasok tayo doon sa langit na bayan. Amen po ba? Hindi na yung dito. Kaya nga, kahit walang palakpak dito, kahit walang magsabi ng appreciation, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon dito, no? Kahit na tayo ay nahihirapan, ako man po ay isang factory worker din, no? Nahihirapan din naman ako sa time ko eh. No? Kayo din naman. Kapag kami mga gawain sa church ay marahil na nahihirapan din kayo sa time na imbes na magpahinga na lang po kayo, ay pinipili pa rin ninyong dumalo sa mga gawain. Nagbabasa pa rin kayo ng salita ng ating Panginoon. Kahit nagaling po kayo sa trabaho, ay nagpipray pa rin kayo sa Diyos. Na kahit na kayo ay nahihirapan sa mga pagsubok na inyong pinagdadaanan, nagpapatuloy pa rin kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat yan po kasi talaga yung puso ng isang Kristiyano. May mga inihahanda talaga tayo ng Panginoon. Kaya kung bakit tayo minsan nasusubok, ay meron kasing gustong ipagawa sa atin ang Panginoon. Meron tayong mission. No? At after ng mission na yan, ay meron namang gantimpala na ating marireceive. Kaya wag na nating afteran ano man yung sabihin ng mga tao, may palakpak man o wala po na nagmumula sa tao, may appreciation man na nagmumula sa tao, ay ang lagi nating ikonsidera ay ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Palain po kayo ng Panginoon at tuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Ma-remind po tayo lagi na ano ba talaga yung gampanin ng isang lingkod ng Panginoon. Ano ba talaga yung characteristic? No? Ano ba talaga yung nakikita dapat sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon? Isa po dyan ay marunong po tayong sumunod. Hindi lang natin naririnig yung salita ng Panginoon, kundi sinusunod natin ito at isinasabuhay po. Hindi lang naman ang isang pagsunod ay sa mga tagapanguna natin. No? Pagsunod sa mga ahead sa atin, mga superiors natin. No, parang sa pulis yan, may mga ranggo-ranggo sila, ay magandang bagay na sumusunod talaga sila sa mga nakatataas sa kanila. As long na hindi naman makompromise yung personal nila na pamumuhay. May mga rules naman yan. Ganon din sa bawat isa sa atin. Mahalaga din na sumusunod tayo sa ating mga leaders. Dito sa mga nagtatrabaho sa mga factory. At sa mga churches, mahalaga din na sumusunod po tayo sa ating mga pastor, sa ating mga leaders po. Ang pinakamahalaga kasi dyan ay kung sino tayo, paano tayo sumunod, paano tayo kumilos, paano tayo mag-react sa mga situations. Amen. Purihin po ang Panginoon. Meron pong mission na ipinapagawa sa atin ng Panginoon, kaya inihahanda po tayo, at sa paghahanda ay medyo mahirap-hirap. Alam natin yan sa mga nag-train, sa mga police, sa mga fireman, no, sa ano pa ba yung mga may training, ROTC, ganyan, or iba pang mga trainings natin, ay mahirap-hirap sa training. Pero pagka-graduate mo naman ay makikita mo na maganda pala ang dulot ng training na yun kasi handa ka na ngayon. No? Sa mga nagnanais na maging leaders ng church, ay kailangan talaga din ng discipleship. Hindi pwedeng direct agad na, leader na ako, pastor, gusto ko nang manguna sa ganito. Hindi pwede. Kailangan mo magkaroon ng discipleship. Matrain ka din muna. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon at tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Thank you for always reminding us, O God, na magsikap din naman kami, na makapamuhay kami, na sumusunod po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang buhay ng bawat isa. Ano man po yung mga pagsubok ngayon na pinagdadaanan namin, tulungan niyo po kami, Panginoon.
Ano man yung kahinaan namin ngayon, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan, mapagtugumpayan namin ito, ma-overcome namin ang aming mga weaknesses, at lagi kaming makasunod sa inyong kagustuhan, Panginoon. Patawarin niyo kami, Lord. Ako po bilang pastor ay ang dami ko rin pong pagkukulang. Madalas ay hindi ko ma-chat yung aking mga kapatiran, makumusta sila. At salamat sa pagkakataon na ipapanalangin ko po sila, Panginoon. Ngunit patawarin niyo ako, Panginoon, sa panahon na ako ay nagkukulang. Sa panahon na ako po ay nanghihina, patawarin niyo ako, Lord God. At gayon na rin na bilang pastor ay declare blessings, Panginoon, ipagkalob niyo sa bawat isa. Alam niyo po yung sitwasyon ng bawat nakikinig ngayon. Alam niyo yung kanilang mga pangangailangan, Lord. Kayo po ang magpala at gumabay sa kanila. Yung mga may sakit, Panginoon, pagalingin niyo po sila, Lord God. Yung mga may mga pagsubok sa trabaho, Panginoon. Sinisiraan sila o anumang karanasan nila sa trabaho. I pray, Panginoon, na unahin niyo po kami, O God, na turuan niyo po kaming magtiis, turuan niyo kaming magpakumbaba, turuan niyo kaming maintindihan, Panginoon, sila. At gayon na rin, Panginoon, na kayo pong magbigay ng favor sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at purihin ang inyong dakilang pangalan ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. Palakasin po kayo ng Panginoon.